Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po at welcome sa ating 3 p.m. service dito sa Green Hills Christian Fellowship. Ito ay isang pinagpalang araw dahil kumilos ang ating Ama sa Langit upang tayo ay makapagbigay sa Kanya ng papuri sa ating pagtitipon. Kumilos ang ating Ama sa Langit para sa ating kapakanan, dala ng Kanyang lubos na pagmamahal sa atin. Ito ang nasusulat sa aklat ng Pangalawang Korinto, Kabanatang 5, Talatang 21. Babasahin ko po sa ating lahat sa Saling English Standard Version. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Kumilos ang Diyos dahil Siya ay pag-ibig, upang gawing posible na alisin ang naghihiwalay sa atin at sa Kanya, ang pagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya tayo'y magpuri ng may pasasalamat dahil tayo ay maaaring lumapit sa Kanya na ating Ama. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Ama, Panginoong Banal, kami po ay naghahandog ng aming papuri sa inyo ngayong hapon. Pagpalain nawa ninyo ang pagtitipon namin para sa inyong kaluwalhatian. Kami po ay sama-samang lumalapit sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman tayo ay babasa ng banal na kasulatan. So, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5. Babasahin po natin ang verses 16 to 18. Kanina pong umaga nagkamali po ako, ang sabi ko 16 and 17. Pero ang babasahin po natin ay chapter 5 verses 16 to 18. Tatlong verse lang po. Tayo po tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang 1 Thessalonians 5:16 to 18. Nasa page 1189 ng ating mga Pew Bible. Kung gusto niyong gamitin po yung mga Pew Bible. Sabay-sabay po tayo. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Purihin nawa ang Panginoon sa Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kayo pong magturo ng hindi namin alam, kayong magbigay ng hindi namin nakakamit, at kung kami ay may pagkukulang, Panginoon, kayo po ang magpuno sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa isang serye ng mga mensahe tungkol sa pananalangin. At ito po ay inumpisahan ni Pastor Larry nung isang linggo. Nung isang linggo po na ating pong pinagdiwang ang ating 48th anniversary bilang isang church. Pero actually po, ang 48th anniversary po natin ay kahapon, February 14. Dahil Valentine's Day din po, nung unang nag-worship service ang GCF sa Club Filipino sa may Green Hills. 48 years na po ang nakalilipas. So tapat po ang ating Panginoon at patuloy po ang ating pagpupuri sa Kanya dahil sa katapatan niya sa ating iglesia. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay simple dahil simple lang po yung ating teksto. Rejoice, pray, give thanks, repeat. No? Sinubukan ko po itong itagalog kanina. So magalak, manalangin, magpasalamat. Doon po sa repeat parang wala akong maisip. So repeat na lang. Repeat na lang uli. No? So rejoice, pray, give thanks, repeat. Ang ibig sabihin po ng repeat ay ito po ang nagsasabi na ang mga gawain ito ay dapat nating ginagawa paulit-ulit sa ating buhay. Ang pattern po natin ng buhay bilang mga Kristiyano ay dapat rejoicing, praying, thanking, always. Dapat ganun po ang pattern ng ating buhay. Yung po ang sinasabi ng ating teksto.
At ang sinasabi ng ating teksto ay hindi lamang suggestion. Last week, sa ating pag-aaral, pangangaral ni Pastor Larry, ang kanyang ginamit ay ang Psalm 27 verses 14 to 16, kung saan sinaad niya na kung tayo'y mananalangin, ang dapat nating ipanalangin o dapat natin hingin ay ang presensya ng Panginoon mismo at hindi lang yung mga pagpapala na kanyang binibigay, kundi isang malapit na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos ang dapat nating hinihingi, na tayo ay laging nasa kanyang presensya. At sa pagpapatuloy po ng temang yon, yun din po ang sinasabi ng ating teksto ngayong hapong ito. Pero nais ko pong isaad na ang rejoicing always, ang praying without ceasing, at giving thanks in all circumstances ay hindi po suggestion. Ang mga ito ay command. Imperatives po ang tawag sa Ingles. Ito po ay mga command. Ito ay commandment sapagkat doon sa verse 18, sa huling portion ng verse 18, doon po tayo mag-uumpisa. No? Mag-uumpisa po tayo doon sa end. No? Doon sa huling portion ng verse 18, ang sinasabi, "For this is the will of God in Christ Jesus for you." Ano ang tinutukoy nung this? Yung pong rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. For this, yung tatlong yon, no, is the will of God in Christ Jesus for you. Ito ay kalooban ng Diyos, dapat nating sundin. Ito ay kautusan ng Diyos, dapat nating gawin sa ating buhay sa araw-araw. At ito ay kalooban niya para sa atin who are in Christ. So ito ay ine-expect niya sa mga taong kanya nang niligtas, kanyang binigyan na bagong buhay, bagong nature. Yung pong mga tao na nananampalataya sa kanya who are in Christ, na kay Kristo Jesus na, ang inaasahan niyang sumunod dito sa tatlong imperatives na ito. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. For this is the will of God. Because this is the will of God. Kailangan natin gawin itong tatlong ito because this is the will of God. Bakit naman natin susundin ang will ng Panginoon? Ano naman ang mga kadahilanan? No? Actually, meron pong 35 na scripture references akong nahanap tungkol sa kalooban ng Diyos. Hindi po natin iisa-isahin yung 35. No? Baka mga 4:35 na po tayo matapos o sa 5:55 na siguro. So, magbibigay na lang po ako ng ilang mga kadahilanan kung bakit dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos. Una sa lahat, the will of God is perfect and good. Ang sabi sa Romans 12, verse 2, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." Nakita niyo yung structure ng sentence? What is the will of God is what is good, acceptable, and perfect. The will of God is good, acceptable, and perfect. Maghahanap pa ba tayo ng iba pang kalooban? Ipipilit pa ba natin ang ating sariling kalooban o pagnanasa? Kung ang alam na natin na ang kalooban ng Diyos, ang pinakamabuti para sa atin, pinakamatuwid, at pinakakatanggap-tanggap sa Kanya. Pangalawa, His will keeps us from being foolish. Ephesians 5:17. "Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is." Ang konteksto po noon sa verse 16 ay making the best use of the time because the days are evil. Ang admonishment po sa atin ni Apostol Pablo doon ay gamitin natin mabuti ang ating natitira pang buhay sapagkat maiksi lang ang ating panahon dito sa mundong ito. Therefore, sabi niya, do not be foolish. Huwag kayong, foolish sa hangal.
Parang ang lalim nung hangal, ano? Pero yun po ang exact translation ng foolish, no, sa Tagalog. Huwag kayong hangal, no? Huwag kayong magpaloko. Do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. So following the will of God keeps us from being foolish. Pangatlo, His will is that all who believe in His Son will have eternal life. John 6, verse 40. For this is the will of my Father, wika ni Kristo Jesus, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life. And I will raise him up on the last day. So it is the will of my Father na ang lahat ng mananampalataya sa kanyang anak ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ang will naman ng anak niya is to raise him up on the last day. Tiyak po ang ating kaligtasan. Kung tayo'y tunay na ligtas, hindi po mawawala ang ating kaligtasan. Hindi po mawawala kung tayo'y tunay na ligtas. At ang sabi pa, and whoever does the will of God shall abide forever. 1 John 2:17. And the world is passing away along with its desires. Itong mundong ito na ating tinitirhan, itong mundong ito na ating iniikutan, masyado tayong maraming ginugugol na effort para umunlad, no? Mag-advance, ma-promote dito sa mundong ito. Pero ang lahat ng ito is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Yan po ang mga ilang kadahilanan kung bakit kailangan nating sundin at bakit tamang sundin ang kalooban ng ating Diyos. Ito pong sulat na ito sa 1 Thessalonians ay sinulat ni Pablo upang linawin ang maraming bagay. At meron pong dalawang pangako dito ang Diyos na tunay ngang nakakabusog ng ating puso, nakakapaglakas ng ating kalooban. Ano po yun? Yung tungkol sa rapture, ang tungkol sa day of the Lord. No? Yung kanyang pagdating muli ay dinidiscuss ni Pablo dito sa letter na ito. In fact, diniscuss niya yun sa chapter 4 at sa umpisa ng chapter 5. Bago siya makarating dun sa ating verse ngayon. Sa chapter 4, sa verse 17, ang sabi niya tungkol sa rapture, then we who are alive, who are left, so ito yung mga mananampalataya. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Sapagkat ang una pong ira-rapture ng ating Panginoon ay yung mga naunang namatay sa atin. So sila, the dead in Christ shall rise first, tapos we who are left, no, will be caught up. Yung salita pong yun sa original language ay harpazo. Nung translate po yun sa Latin, ang naging translation, rapturo. Kaya sa English, naging rapture. Napakagandang pangako para sa mga mananampalataya. Sa kahit na anong panahon, walang warning, no? Maaari siyang bumalik anytime. Ang rapture po ay walang signs. Walang precedent event. Kahit na anong oras, pwede pong mag-rapture ang ating Panginoon, bumalik upang kunin tayo na kanyang mga hinirang, miyembro ng kanyang iglesia. Pwede po siyang bumalik bago ko po matapos tong sermon na to. No? Bago ko po matapos tong sermon na to, pwede siyang bumalik. Kung hindi siya bumalik, at natapos na yung sermon ko, bago kayong makarating sa kotse nyo, pwede siyang bumalik. Kung kayo nakarating naman sa kotse nyo, bago kayo makarating sa bahay nyo, pwede siyang bumalik. At dapat handa na tayo. Ang tanong ko, handa na ba kayo? Meron ba kayong katiyakan na sa kanyang pagbabalik, kayo ay kasama? Hindi kayo maiiwan ng bus. Kayo ay kasama sa kanyang pagbabalik. Napakagandang pangako po. Nakakabusog po ng ating
nakakalakas ng ating loob, hindi po ba? Sa ating pamumuhay Kristiyano, yung katiyakan ng pagbabalik ng ating Panginoon, na sa kanyang pagbabalik, uunahin niya ang kanyang mga hinirang. Bakit? Kasi sabi niya sa chapter 5, Now, concerning the times and the seasons, brothers. So pagkatapos ng rapture, so chapter 4, siyempre ang susunod sa chapter 4 ay chapter 5. No? Siyempre, no? So magkasunod po sila. You have no need to have anything written to you. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Yung day of the Lord po ay ang kanyang paghuhukom, paghuhusga, pagdadala ng kanyang parusa sa lahat ng hindi mananampalataya. Yun po ang tinatawag na the Great Tribulation. The Great Tribulation. Ang sabi sa verse 8 and 9, para sa mga mananampalataya, no? Since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Hindi natin dadanasan itong wrath ng day of the Lord, sapagkat sa chapter 4, ay irarapture na tayo ng Panginoon. Ito po ang dakilang pangako niya na sa kanyang pagbabalik, uunahin niyang kunin o sunduin ang kanyang mga hinirang na miyembro ng kanyang katawan. At pagkatapos sabihin ni Pablo yon, sabi niya, nagbigay siya ng mga instructions sa chapter 5, verse 12 hanggang 22. Ang gitnang instruction po ay itong teksto natin. To pray with joy and thanksgiving is commanded by God. Ito po ay hindi suggestion. Ito po ay isang pag-uutos ng ating Diyos. To not do so is sinful disobedience. If we will not rejoice always, kung hindi po tayo magpe-pray unceasingly, kung hindi po tayo mag-give thanks in all circumstances, kung hindi po natin susundin ang lahat ng iyon, ang ating Diyos ay hindi matutuwa. Yun po ay isang kasalanan, isang hindi pagsunod, isang pagsaway sa Kanya. So ang pananalangin po ay ang gitna nun. Joyful praying, praying with thanksgiving. Pero ang gitna po nun ay praying. Kapag hindi po tayo nananalangin, tayo ay sumusuway at lumalabag sa kautusan ng Diyos. Bakit? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kaya ko po inuna yon para malinaw sa atin na itong tatlong utos na ito ay dapat nating gawin bilang pagsunod sa ating Diyos. So unahin natin yung una. Rejoice always. Laging maggalak. Actually, yung salitang always, parang paulit-ulit dito. Rejoice always. Pray without ceasing. Pareho din yun ng pray always. Give thanks in all circumstances. Pareho din yun ng give thanks always. So, napaka-central po nung salitang always. Magalak sa lahat ng pagkakataon. Manalangin sa lahat ng pagkakataon. At magbigay ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon. Always. Kaya ako po ginamit yung salitang repeat. Rejoice, pray, give thanks, repeat. Rejoice, pray, give thanks, repeat. Ganun po dapat ang pattern ng buhay ng isang mananampalataya. Ang command po na to rejoice always, ang ibig po sabihin nun ay to be calmly happy at all times. Ngayon, medyo imposible mga kapatid, yung masaya tayo in all times. Yung palagi kang nakangiti. No? Kahit na ikay malungkot. Di ba? Kahit na kumakanta ka ng iyong pagkasawi. Di ba? Lonely, I'm Mr. Lonely.
I have nobody to call my own. Pero nakangiti ka pa rin. Fake po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin nito. No? Hindi po yung fake na smile. Ito po ay tunay na kagalakan na nasa loob. Hindi po palaging nasa labas. Maaari po magkaroon ng kagalakan kahit sa gitna ng pagdadalamhati. Nung ating pong anniversary, last weekend, meron pong dalawang babae. Yung isa, yung asawa niya namatay. Yung isa naman, yung kaisa-isa niyang anak namatay. Pareho po yung namatay, si John Reluya. Ang kanyang asawa, si Nicole Reluya. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, ay tumugtog pa rin sa banda. Sa ating praise band. Yung kanya namang ina, na si Jean Reluya, sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, ay umawit ng may kagalakan. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. Ang kanyang awit. Kasama po siya sa choir. Dalawang babae sa gitna ng kanilang pagdadalamhati ay naglingkod pa rin sa Panginoon. Sila ba'y malungkot? Malungkot sila. Ngunit meron ba silang kagalakan sa kanilang puso? Dahil ang kanilang mahal sa buhay ay hindi na nila kasama at kasama na ng Panginoon, meron po silang katiyakan. Kaya meron po silang kagalakan. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, tayo po ay makakaranas ng paghihirap. Pero kailangan tayong magalak palagi. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice, sabi ni Pablo. Nung sinulat niya ito, siya ay nakakulong. Siya ay nakakulong. Sa lahat ng hindi pwedeng mag-rejoice, ay yung nakakulong. Sa 2 Corinthians 6:10, ang wika niya, as sorrowful, yet always rejoicing. Sorrowful, yet always rejoicing. Sorrowful sa labas, dahil kanyang circumstances ay malungkot, pero rejoicing sa loob, sapagkat ang katunayan ng kanyang kaligtasan ay buo, tiyak, hindi matitinag, hindi mawawala. Sa Habakkuk chapter 3, verses 17 to 18, sa Old Testament po ito, huwag niyo na pong hanapin, mahirap pong hanapin itong aklat na ito. Pero ang wika doon ay ganito, though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Disaster po ang dinidescribe, di po ba? Economic recession, hindi lang po recession, depression ang dinidescribe dito. Wala silang pagkukuha na ng kahit na anong makakain nila. Pero anong sabi ng propeta sa verse 18? Yet, sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. I will take joy in the God of my salvation. Kahit na delubyo na, yet I will rejoice in the Lord. To rejoice always ay posible lamang kung ang buhay natin ay nakaangkla sa hindi nagbabagong Diyos na matapat. Sabi sa Genesis 50 verse 20, yung mga kapatid ni Joseph ay nasa Egypt na, nagbati na sila, si Jacob ay namatay na, ipinagbili ng kanyang mga anak kay Joseph. Kaya natatakot itong mga anak kasi grabe yung ginawa nila kay Joseph, di ba? Ibinenta nila para siya ay maging alipin at dahil doon, kung ano-ano nangyari sa kanya, siya ay naging alipin, siya ay nakulong, pero sa huli siya ang naging prime minister ng Egypt sapagkat mayroong plano ang Diyos. Kaya lumalapit yung mga kapatid niya sa kanya, sabi nila, baka
Patayin na tayo ngayon ni Joseph kasi wala na si tatay. Wala na si Jacob. Pero ang wika ni Joseph ay ganito, "As for you," sabi niya, "you meant evil against me." Hindi niya tinanggal yung responsibilidad ng paggawa ng kasamaan sa kanya. "You meant evil against me." Binenta niyo ako para maging alipin. Dahil doon ako'y nakulong. Dahil doon ako'y naparatangan ng rape. Naghirap siya ng maraming taon. "You meant evil against me, but God," sabi niya, "meant it for good." Ganyan ang ating Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang plano. Kung may plano siyang maganda para sa kanyang mga hinirang, kahit na ano pang masama ang mangyari, ang kanyang plano ang masusunod. Alam naman natin yung Romans 8:28. "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." All things, masama man o mabuti, malungkot man o masaya, masidhi man o may kagalakan. All things, lahat ng yon ay ginagamit ng Diyos to work together for good. Ano yung good? Verse 29, "For those whom He foreknew, He also predestined." Ito yung mga called according to His purpose. He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So ang good po ay ang lahat ng bagay na magiging nagagamitin ng Diyos upang tayo ay maging katulad ni Kristo Jesus. Yun po ang good. Tandaan niyo po, si Kristo Jesus nagdusa. Si Kristo Jesus ginulpe. Si Kristo Jesus pinagmumura. Si Kristo Jesus pinako sa krus. So yung ganong klaseng suffering ay maaari ding mangyari sa atin. But all things work together for good. Ano naman yung good? "And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified." Yung called past tense, naintindihan natin yung called past tense. Nangyari yun before the foundation of the world. No? Yung justified past tense. Kasi for a believer ngayon, past tense na yung justification niya, di ba? Dahil siya iniligtas na. He has been declared just. So yung justified, past tense. Ang problema, yung glorified, past tense pa rin. Hindi pa nangyayari. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung good na ipinangako ng Diyos na hindi nagbabago, yung good na ipinangako ng Diyos na pwede nating tanganan, yung good na pinangako ng Diyos na pwede nating sandalan, yung good na yon ay done na. We have been called, we have been justified, and we have been glorified. Past tense. Yung ating pagsama sa Kanya sa kalwalhatian ay past tense na sa Kanya. Bakit? Sapagkat tiyak. Tiyak nga kapatid. Kung meron kayong ganyang katiyakan, kaya ninyong maging magalak sa lahat ng panahon. So tayo ay maaaring maging magalak sa lahat ng panahon kung tayo ay umaasa sa isang di nagbabagong Diyos. Pangalawa, kung tayo ay na kay Kristo Jesus. We can rejoice always. Kasi sabi sa Romans 5:11, more than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Kung kayo po ay nananampalataya na kay Jesus bilang inyong tanging tagapagligtas at Panginoon, kayo po ay may reason to rejoice always. Sapagkat ligtas na po kayo. You have been called and justified. And yung glorified nyo, past tense na rin. Sa Isaiah 61:10, ang wika ng Diyos sa propeta,
I will greatly rejoice in the Lord. Sabi ni Isaiah. My soul shall exult in my God. Bakit? For He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with a robe of righteousness. The garments of salvation, ibig sabihin, pinatawad na sa lahat ng ating pagkakautang dahil sa ating pagiging makasalanan sa Diyos. Yung robes of righteousness ay ang sinusuot ng lahat ng sumunod na ng kumpleto sa kanyang ginawa, sa kanyang hinihingi, sa kanyang batas. Yung pong dalawang yun ang binigay ni Kristo sa atin. Sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, ibinigay niya ang kanyang righteousness sa atin. At atin namang ipinagkaloob ang ating kasalanan sa kanya kung saan naman siya'y namatay para sa ating kasalanan. So ang lahat ng nananalig kay Kristo Jesus ay clothed with the garments of salvation, pinatawad na ng Diyos. Has covered me with the robe of righteousness. Pinagindapat ng Diyos. Nakasunod sa lahat ng requirements ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, pwede tayong mag-rejoice palagi dahil tayo nakaangkla sa isang di nagbabagong Diyos na tapat sa kanyang pangako, dahil tayo ligtas kay Kristo Jesus, at pangatlo, dahil tayo ay napuspusan ng diwang banal. We are spirit-filled. Bakit? Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love. Ano yung kasunod? Joy. Yan pong lahat ng yan, ang fruit, singular, fruit of the Spirit. Singular fruit, isang fruit na maraming iba't ibang facet. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Lahat po yan ay mamumunga sa ating mga buhay. Kung wala po tayo noon ng ganyan, magkakaroon po tayo ngayon ng ganyan. At kasama dyan ang joy. So ang joy ay mapasa atin lamang kung tayo ay nakaangkla sa isang Diyos na hindi nagbabago, niligtas ng isang Panginoon, at pinuspusan ng kanyang diwang banal. Sa makatuwid, tayo ay may joy dahil tayo nananalig sa Diyos. Kumakapit tayo sa Diyos at hindi sa sarili nating circumstance. Kumakapit tayo sa kanyang pangako at hindi sa ating situations. We can rejoice always, pagka ganun po. To rejoice always is reflective of a deep abiding trust in God, which is needed in faithful praying. Sa John 16:24, ang wika ng ating Panginoon, until now you have asked nothing in my name. Ask. Ano ba ang ibig sabihin ng ask? Pray. Ask, and you will receive. For what purpose? That your joy may be full. Not His joy, your joy. Ask so that your joy may be full. Ang kanyang kagustuhan ay manalangin tayo upang tayo ay magkaroon ng kagalakan. Yun po ang ating second point. Pray without ceasing. Verse 17. To rejoice always is only possible kung tayo ay mananalangin na walang patlang. Hirap yatang gawin nun, pastor, ano? Praying for the Christian is like breathing is to a human being. One can't survive without it. Kaya nyo bang wag huminga ng mga ilang minuto? Kaya nyo? Siguro ilang minuto, kaya nyo. Isang oras. Mahirap na, no? Isang buong araw. Patay na kayo nun. Diba? Pero kung minsan, mga kapatid, nagdadaan ng isang buong araw, hindi tayo nananalangin sa Kanya. Kung minsan nagdadaan ng isang buong linggo, hindi tayo nananalangin sa Kanya. Kailan tayo huling nanalangin? Nung nanalangin si Pastor BJ, nung last Sunday pa. Kung ang pananalangin ay pareho ng paghinga, at hindi kayo nananalangin ng isang araw, nangangahulugan na baka patay
ang inyong kaluluwa. Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng walang panalangin. Sapagkat ang pananalangin na walang patlang ay ang pamumuhay in constant dependence on God. Acts 17:28, ang wika ni Pablo sa mga taga-Athens, "For in Him we live and move and have our being." In Him we live. Wala po tayong hininga na ating hinihinga na hindi niya pinapayagan. Wala pong tibok ang ating puso na tumitibok dahil hindi niya pinayagan. Ang lahat po na nangyayari sa atin ay nangyayari dahil sa kanyang pamamahala sa ating buhay. Kung tayo gigising tuwing umaga, yung mga bata medyo okay pa sila pagising nila. Okay lang. Sabi po medyo nakatatanda na, pagdilat namin, praise God na kaagad. Bakit? Buhay pa ako, Lord. Wow, buhay pa ako. Paghinga ko, huy, meron pa akong hininga, Lord. Salamat, Panginoon. Tapos tatayo po ako. Napakalaking effort po yon para sa akin. No? Yung pong bumangon sa kama, nako. Siyempre, tatagilid ka muna. Tapos pipilitin mo bumangon ng ganyan. Pag nakabangon po ako, salamat, Panginoon, nakabangon po ako. Tapos tatayo po ako dahan-dahan. Pag ako'y nakatayo, salamat, O Diyos! Ako'y nakatayo, ako'y nakalakad, ako'y nakakain. Sapagkat ang bawat panahon sa ating buhay is lived in complete dependence on God, kaya dapat tayo ay laging nananalangin. Hindi po ibig sabihin na yung panalangin na paulit-ulit lang na wala namang katuturan. Yung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:7, "And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words." Yung pong iba sa atin na lumaki sa dating relihiyon, familiar po kayo dito. Di ba? No. Pagka kayo bibigyan ng penance o penitensya, di ba? O isang Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Isang glory be. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, now and ever shall be, a world without end. Isang Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hindi po ganun ang ibig sabihin nito ng pray unceasingly. Ito po ay mindful, thoughtful, heartfelt, persevering prayer. Sabi sa Ephesians 6:18, praying at all times, sabi ni Pablo. Bakit? Tayo may kalaban. Ang kalaban natin ay hindi laman. Ang kalaban natin ay espiritu. Masasamang espiritu. Praying at all times in the Spirit. Controlled by the Spirit. With all prayer and supplication, to that end, keep alert. Keep alert, ibig sabihin, ang ating panalangin ay mindful. With all perseverance, making supplication for all the saints. Mindful, thoughtful, heartfelt, persevering prayer. Ang Panginoon, ganito ang kanyang buhay. Sa Mark 1:35, rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. Palagi siyang nananalangin. Kung meron tao na hindi kailangan manalangin, si Jesus yun. Di ba? Diyos siya eh. No? Pero nananalangin pa rin siya. Bakit kaya? No? Sapagkat meron siyang kaugnayan sa kanyang ama. At ang lahat ng may kaugnayan, nag-uusap. So lagi niyang nais kausapin ang kanyang ama. Lagi niyang nais balitaan ang kanyang ama. So lagi siyang nananalangin. Yung early church, yung mga apostles, ganito rin ang pinractice nilang pattern. Sa Acts 1:14, pagkatapos ng kanyang resurrection, or nung bago siya mag-ascension, all these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Ito yung pagkatapos na niya mag-ascend. Sila ay pipili ng kapalit ni Judas, na si Matthias.
Sila ay nananalangin. Sabi ni Jesus, pray for the promised Holy Spirit. Kaya sila ay sumusunod sa command ni Jesus at sila ay nananalangin. Sa Acts 2:42, yung early church, ang sabi doon, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and to the breaking of bread and the prayers. Sa Acts 4:31, nung sila ay tinulig sana ng Sanhedrin, and when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Kaya sila naging bold dahil sa kanilang pananalangin, sapagkat ang lahat ng kanilang kailangan sa kanilang misyon ay nakadepende sa Diyos, datapwat kailangan nilang manalangin. At yung misyon na yon ay misyon din natin ngayon. Go and make disciples of all the nations, wika ng ating Panginoon. And lo, I will be with you always. Kaya kailangan natin siya makaniig, makapag-ugnayan sa Kanya always. Kaya we need to pray always. To pray allows us to submit ourselves to the control of the Holy Spirit. Ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa atin at ang ating pananalangin ang nag-uugnay sa atin sa Espiritu ng Diyos. Siya ang pinanggagalingan ng ating kalakasan. At kung tayo nanghihina, at lagi tayong nanghihina, kung tayo nakakalimot, at lagi naman tayong nakakalimot, kailangan nating manampalataya. Kailangan nating manampalataya. At manalangin. Number 3, give thanks in all circumstances. Sabi sa verse 18. Katulad ng rejoice always, yung give thanks in all circumstances ay mahirap. In fact, imposibleng gawin. Imposibleng sundin. Give thanks in all circumstances. Kasi ang daming difficulty sa ating buhay. Kahit ang Biblia, sinabi yun. 1 Peter 4:12, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Huwag kayong masorpresa kung kayo dadanas ng pagsubok. Dapat hindi ito sorpresa sa inyo. Dapat ito ay inaasahan ninyo. Sabi sa James chapter 1 verse 2, Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Not if. When. Ang ibig sabihin nun ay tiyak na tayo ay makararanas ng pagsubok. Marami sa atin mga kapatid sa mga nakaraang mga linggo ay nakaranas ng mga pagsubok. Meron po ako isang matalik na kaibigan, isang pastor na kaibigan ko pong malapit, si Pastor Nonon Punsalan, ang kanya pong wife, si Mrs. Dara Punsalan, ay nagkaroon ng severe pneumonia. Dinala sa medical city, pinasok agad sa ICU, at siya ay in-intubate. Para po siya nagka-COVID. Hirap na hirap po sila na ibalik ang kanyang normal breathing. Kaya't nanalangin kami, araw at gabi, gabit araw. Nanalangin kami, nanalangin ng aking kaibigan na pastor. Siya po ay isang tapat na pastor, hindi nagpapabaya sa kanyang ministeryo, at ito ay nangyari sa kanya. Kasi nangyayari sa lahat ng Kristiyano. Marami sa inyo nakaranas ng ganitong pagsubok nung nakaraang taon. Give thanks, ang wika. Give thanks in all circumstances, ang command. Kasi ang thankfulness, mga kapatid, ay tanda ng buhay ng isang tunay na mananampalataya. Sa Psalm 136:1, ang isang mananampalataya ay umaawit, sabi niya, Give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. Sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7, Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Mapagpasalamat po ang isang tunay na mananampalataya.
sapagkat marami pong kailangang ipagpasalamat sa Diyos. Ang ating buhay, ang ating tinatangkilik, ang kanyang paggabay, ang kanyang wisdom, lahat pong yan ay nagagaling sa Kanya at dapat nating ipinagpapasalamat sa tuwi-tuwi na. Sa Colossians 3:15-17, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Be thankful. Paulit-ulit po si Pablo, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Ang espiritu po ng isang tao na punong-puno ng espiritu ng Diyos ay palaging magpapasalamat sa Kanya. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Yun po ay isang command. Hindi lang po isang encouragement. Isang utos na kailangan nating sundin. Marami tayong dahilan kung bakit kailangan magpasalamat sa Diyos. Hindi ko na kailangan sabihin pa lahat. Kahit na tayo ay nagdaraan sa pagsubok, alam natin na ang pangako niya sa 1 Corinthians 10:13 ay ganito, no temptation has overtaken you that is common to man. But God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Hawak po ng Diyos ang ating buhay. Hawak niya ang thermostat. Hindi po niya papayagan na masyadong mainit, na tayo ay masusunog. Hawak niya po ang ating sitwasyon. Maraming nagagalit sa Diyos kapag sila ay nakakaranas ng pagsubok. Ang kanilang tanong, nasaan ang Diyos? Nasaan ka, Panginoon? Bakit ba nangyayari sa akin ito? Nasaan ka, O Diyos? Bubulungan siya ng Panginoon. Andito ako sa tabi mo. Huwag masyadong malakas, naririnig kita. Andito lang ako sa tabi mo. Andito lang ang Diyos sa tabi natin. In fact, hindi lang siya nasa tabi natin, siya ay nasa kalooban natin. Siya ay nananahan sa atin. Ang lahat ng ating nararamdaman, Kanya ring nararamdaman. Datapat ang lahat ng ating paghihirap ay Kanya ring pinapasan. Meron siyang pangako sa Philippians 4, at ito ay unexplainable peace. Binasa ko kanina ang isang bahagi nito. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Pagdating sa verse 6, papaliwanag ni Pablo kung paano magiging pwede na mag-rejoice always. Sabi niya sa verse 6, do not be anxious about anything. Ayan, kung meron tayong isang bagay na tayo napakagaling, yung anxious. No, ang galing natin mag-worry. Kahit na yung mga bagay na hindi dapat mag-worry, nag-worry tayo. No? Ang tagal-tagal naman itong elevator na to. Kaya ko po alam yan, ganyan po ako. Pipindutin ko. Hindi pa bumababa, ang tagal. Para namang pag pinindot mo ng maraming beses, bababa ng mabilis. Ganyan po ako, mga kapatid. Kaya ang dalangin ko po sa Panginoon, alam ng misis ko po ito, ay patience. Pero mali yung dalangin ko, sabi ko, Lord, give me patience right now. I am not even patient to wait for Him to give me patience. Pero alam ng Panginoon, para ako maging patient, kailangan bigyan niya ako ng pagsubok. Kaya po marami akong sakit. Ako po ay stage 4 chronic kidney disease. Ako po ay may diabetes. Insulin-dependent diabetic na po ako. Ako po ay may high uric acid. 25 years old po ako nung una po ako nagka-gout. Ako po ay may gout attack ngayon, ito.
At dahil sa tindi ng aking pagsisermon, kanina ko pa nahahampas itong namamaga akong daliri. Sa totoo lang, masakit na. Ako po ay may cardiac problem, coronary artery disease. Meron na po akong 2 stent sa aking puso. Meron ba ako na-miss, ma? Wala na, no? Dahil sa lahat ng ito, ibinigay sa akin ng Diyos para ako ay maging o magkaroon ng patience. Actually, para ako ay maging patient. Patient po ako ng aking misis. No? Pero kaya po ang tawag sa patient ay patient kasi kailangan nyo maging patient pag kayo ay patient. No? Huwag nyo mandadaliin yung mga doktor. No? Kung minsan sila ay gumigising sa gitna ng gabi upang humaripas sa hospital upang matignan kayo. Kailangan natin maging patient. At para maging patient, ang sabi sa Philippians 4, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Manalangin po tayo. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Will guard your heart. Yung po ang nagpapalpitate pag tayo yung nagwo-worry. Will guard your mind. Yung po ang nagiging anxious kapag tayo nananalangin. Kaya mga kapatid, rejoice, pray, give thanks, repeat. This is the will of God in Christ Jesus for you. Kailangan po natin matutong manalangin, magalak palagi, magpasalamat palagi. Dahil ang ating Diyos ay tapat at tayo ay nasa Kanyang mga kamay. Meron po akong isang hymno na naalala nung ako'y bata pa. Naawit namin sa aming family devotion. At naalala ko lang nung aking inaaral itong sermon na ito. Sapagkat itong sermon na ito para sa akin. Hindi ho ito para sa inyo. Sampid lang po kayo. No? Ito po ay pangungusap ng Diyos sa akin. Dahil kailangan ko pong sumunod sa tatlong bagay na ito. At ipinaalala niya sa akin ang isang hymno na inaawit namin nung bata kami. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks and the sound of His voice is so sweet the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Panginoon, kayo lang po ang maaaring magbigay ng kalakasan sa amin upang sundin ang tatlong bagay na ito. Na laging magalak, laging magpasalamat, laging manalangin, O Diyos, sapagkat itong iyong kalooban para sa amin na kay Kristo Jesus na. O Diyos, kayo po ang kumilos sa aming buhay upang aming masunod ang lahat ng ito, upang ang pattern ng aming pamumuhay ay maging ganito. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan.
Sa pangalan ni Jesus, at ang sabi ng lahat ay, Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.